Ito ang balitaan sa CNN Philippines. Ako si Pinky Webb. Ang mga balita ngayon, krisis sa Marawi, target tapusin ng gobyerno bago magsona si Pangulong Duterte ngayong buwan. Manny Pacquiao, tanggap ang pagkatalo kay Jeff Horn pero mga taga-suporta niya, dismayado. At San Miguel Beerman wagi sa PBA Commissioner's Cup matapos ang 17 taon. Magandang tanghali, target po ng gobyerno na matapos na ang bakbakan sa Marawi City bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 24. Sa July 23, mapapasuna kasi ang 60-day na bisa ng martial law sa Mindanao, maliban na lamang kung palalawigin pa ito. Nasa Malacanang ang aming senior correspondent na si Ina Andolong. Ina? Thank you. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Pangulong Duterte na ilang araw na lang ay maaaring matapos na ang rebelyon sa Marawi pero tila hindi pa ito mangyayari sa ngayon. Ang latest instruction ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa mga ground commanders sa Marawi, dapat raw ay matapos na ang bakbakan roon bago ang SONA ni Pangulong Duterte sa July 24. Dalawa ang dahilan ni Lorenzana para dito. Una, sabi niya, hindi raw kasi maganda na habang nagsusona ang Pangulo ay may putukan pa sa Marawi, at pangalawa, ito raw ay para matalakay na rin mismo ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA ang rehabilitation plan para sa Marawi. Napirmahan na kasi ng Pangulo ang Administrative Order 3 na nagbubuo sa Task Force Bangon Marawi. Ito ang mangunguna sa rehabilitation ng Marawi at ilang pang kalapit na localities sa apastado sa rebellion. Si Lorenzana ang itinalagang chairperson ng task force. Aniya, hinahanda na raw nila ngayon ang rehabilitation plan at tatalakayin raw ito sa cabinet meeting mamayang hapon. Unang i-release daw niya kay Pangulong Duterte ang issue ng funding o pondo. Paliwanag ni Lorenzana, gusto na raw nilang umpisahan mamili ng mga semento, pako at yero na maaaring magamit sa pagpapagawa ng mga bahay ng evacuees, lalo na para doon sa mga minor lang naman ang mga sira. At para mapabilis raw ang pagbili ng mga ito, umaasa si Lorenzana na magiging emergency procurement ang magiging proseso sa pagbili ng construction materials. Ibig sabihin, hindi yung normal na proseso ng bidding na kadalasan ay tumatagal. Ongoing pa rin ang clearing operation sa Marawi at kapag tiyak ng wala ng mga explosives roon, uumpisahan na raw nila ang pagpapabalik ng mga evacuees sa kanilang mga bahay. Magkakaroon ng mga tent cities para sa mga evacuees na talagang sirang-sira ang mga bahay, at kung meron daw gusto magtayo ng tent sa tabi ng kanilang mga bahay para mabantayan nila ito o habang inaayos nila ang mga ito, tutulungan din daw sila ng gobyerno. Sige. Ina Andolong, nag-uulat. Maraming salamat sa iyo. Patuloy naman ang bakbakan sa Marawi City. Higit isang buwan mula ang pag-atake sa syudad. Naroon pa rin ang aming correspondent na si George Cahiles. George, marami pa rin bang airstrike na nagaganap dyan? Oo, actually medyo matindi na naman yung bakbakan dito sa Marawi City ngayong araw. Kaninang umaga nakita natin yung sudsod na airstrike ng pwersa ng gobyerno, at ngayon siguro sa background natin naririnig nyo itong palitan ng putok at mga pagsabog dito sa ating kinatatayuan. Ayon sa military, ang paliwanag nila ay nagwawatak-watak na daw itong mga pwersa ng Maute Group dito sa Marawi City habang patuloy yung opensiba ng militar para ubusin na nga sila. Ngayon, dagdag pa ni Joint Task Force Marawi spokesperson Joar Herrera, dahil watak-watak na yung kanilang mga kalaban, walang kakayahan itong si Abdullah Maute para pasunurin yung mga tausug fighters na kasamahan naman ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon. Ngayon, kinukumpirma pa rin ng mga sundalo ang di umano'y pagkamatay ni na Omar Maute at ang kanyang mga kapatid na si Otto at si Madi. Wala pa rin naman daw silang nakukuhang sighting nitong si Abdullah nitong mga nakaraang araw batay sa pakikipag-usap natin kay Joar Herrera. At ayon din kay Herrera, kinukumpirma pa rin nila itong di umano'y pagtakas ni Hapilon dito sa Marawi City. Ayon kay, samantala, tinatansya ng military na ito daw umaabot na daw sa halos kalahating bilyong piso yung halaga ng di umano'y ninakaw ng mga Maute Group mula sa mga tahanan ng mga Maranao sa sentro ng bakbakan dito sa Marawi. Patunay daw itong mga larawan na nakuha sa isang cellphone ng isinagawang clearing operations na ipinapakita itong mga miyembro ng Maute na may hawak na matataas sa kalibre ng baril, at yung iba naman ay may dalang maleta na di umano'y
gagamitin sa pagnanakaw sa mga bahay ng mga sibilyan. Hinihintay pa rin natin yung resulta ng investigasyon ng otoridad hinggil dyan sa di umano'y pagnanakaw na yan. At yun nga hinihintay pa rin natin yung karagdagang patunay mula sa mga sundalo para bigyan ng patunay ito nga sinasabing halos kalahating milyong halaga nitong mga ninakaw ng mga miyembro ng Maute Group dito sa Marawi City. Pinky. George, linawin ko lang, ang ginamit mo bang numero ay kalahating bilyon o kalahating milyon? Kalahating bilyong piso, no? 500 million pesos yung sinasabi sa atin ni Joint Task Force Marawi spokesperson na Joe R. Herrera na estimated value ng mga ninakaw daw na kung ano-anong bagay, maaaring pera o mga mahalagang bagay dyan sa mga tahanan nga daw ng mga sibilyan. Naalala naman natin, George, hindi ba, yung cash, yung limpak-limpak na pera at ilan pa mga cheque. Pero sinabi pa ba nila, nagbigay pa ba sila ng karagdagang ulat kung ano pa ang nakakuha ba sila, nakasamsam ba sila ng karagdagang cash o ano ba ang laman o ano yung pinakabuod nitong 500 million pesos? Oo, sa ngayon wala pang detalye yan. Maya-maya magbibigay daw ng press briefing itong si Colonel Herrera at tatanungin natin yung mga detalye hinggil dyan sa 500 million pesos na tinutukoy nila. Sa malinaw, George, sinasabi nila may looting ang Maute dyan at nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso. Hintayin natin ang karagdagang ulat mula sa mga opisyal dyan. Maraming salamat sa iyo, George Cahiles, nag-uulat. Magdedesisyon na po ang Korte Suprema sa linggong ito hinggil naman sa constitutionality ng martial law proclamation sa Mindanao. Pero sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi niya aalisin ang martial law sa Mindanao hanggat hindi ito irekomenda ng militar at ng pulis. Noong Sabado, binatikos ng Pangulo ang kanyang mga kritiko sa gitna ng pagdiriwang sa anibersaryo ng Davao del Sur. When is the time to leave the martial law? Then I will ask the military and the police, is it safe now? And if the chief of staff, pati yung PNP would say, everybody would be safe and it's okay now. Ilif ko. Otherwise, it's not dependent on the whim na punta sa Supreme Court. Maniwala kaya ako, tingin ko magulo pa, palif mo. Hulihin kita. Ipasok na tuloy kita sa kulungan. Pauwi na sa bansa si People's Champ Manny Pacquiao mamayang hapon at inaasahan siyang lalapag sa General Santos City. Ito'y matapos mabigo ang pambansang kamao na depensahan ng kanyang WBO welterweight title. Natalo siya via unanimous decision ng Australianong si Jeff Horn sa laban nila kahapon sa Australia. Ang highlights ng laro mula sa ulat ni Rex Remitio. Sa unang round pa lamang, pinakita na ni Jeff Horn na di dapat siya baliwalain ng veteranong si Manny Pacquiao. Naging agresibo agad ang Australianong boxer sa pagpapaulan ng kabi-kabilang suntok. Hanggang sa napasandal na lamang ang pambansang kamao sa lona habang umiilag. Nagpakawala naman si Pacquiao ng isang left straight sa mukha ni Horn noong ikalawang round. At isa pang jab kung saan napuruhan ang tinaguriang The Hornet. At noong ikatlong round, binayo naman ni Horn ng mga suntok si Pacquiao sa tagiliran. At muling pinasandal sa lona sa pamamagitan ng power shots. Ang mga eksenang ito'y tila taliwas sa inaasahan ng kampo ni Pacquiao na isang madaling laban. Si Horn naman nagkaroon ng sugat sa kaliwang mata, hudyat ng isang madugong laban. Pagdating ng ika-4 na round, kumonekta na si Pacquiao ng isang left straight at counter punches. Ngunit sinagot ito ni Horn ng mga combo shots at isang left uppercut. Tila natigil si Pacquiao ngunit wala pa rin sa kanila ang bumabalikwas. At pagdating naman ng round 6, kabi-kabilang right hand punches ang pinakawalan ni Horn. Muli namang na-accidental headbutt ni Horn si Pacquiao. Ito'y nagdulot ng malaking sugat sa ulo ng pambansang kamao. Sa mga hiyaw at sigaw pa lamang ng mga Australian fans sa pagkakataong ito, tila nakakaamoy na yata sila ng isang malaking upset. Sinubukang humanap ni Horn ng isang suntok na tuluyang magpapabagsak kay Manny ngunit siya'y inabutan ng bell. Pagdating ng round 8, tila mukhang bumagsak si Horn ngunit ito'y itinuring na isang slip lamang. At pagdating naman ng ika-9 na round, dito na sinubukan ni Pacquiao na bumalik sa laban. Siya'y nagpakawala ng sunod-sunod na suntok sa tila pagod ng si Horn.
Sa round 10, hinahanap na ni Manny ang isang killer punch upang tuluyan ng pabagsakin si Horn. Ngunit nanatiling matatag si The Hornet sa kabila ng mga suntok ni Pacman hanggang sa huling round. Sa pagbatingting ng bell, pareho nilang itinaas ang kanilang mga kamay sa ere. Ngunit ang naging desisyon, 117-111 at dalawang 115-113, unanimous decision para sa home crowd favorite na si Horn. Ang unang tila imposible ay nangyari. Si Horn na ngayon ang bagong WBO welterweight champion. Rex Remitio, CNN Philippines. Matapos ang 17 taon, muling nanalo sa Commissioner's Cup ang San Miguel Beermen. Narito ang ulat ni Paolo Del Rosario. San Miguel Beermen are kings of Philippines basketball. Ang San Miguel Beermen ay ang iyong kampyon sa 2017 PBA Commissioner's Cup at pinakita nila kung bakit sila ang paborito kontra sa TNT Katropa sa kanilang serye. Pagkatapos ng matinding bakbakan sa unang quarter ng laro, kung saan nagbigay ng mga referee ng 11 technical fouls sa dalawang koponan, lumamang ang San Miguel ng 37-26 bago mag-second quarter. Walang magawa ang Katropa at dominado sila ng Beermen sa halos lahat ng bahagi ng laro. Binitbit ni import Charles Rhodes ang San Miguel sa scoring na may 30 points, habang nabunot ni Finals MVP Alex Cabagnot ang kauna-unahang triple-double mula sa isang local sa loob ng 12 taon. Nakakuha si Cabagnot ng 19 points, 12 rebounds at 11 assists. Dahil sa panalo, binura ng San Miguel ang kanilang 17-year title drought sa Commissioner's Cup. I couldn't even tell you, man. This is a lot of struggles in this conference, and to finally break the wall down and win it, it's an amazing feeling. It'll probably sink in when I go celebrate with my teammates right now, and we're gonna party tonight. It's been a remarkable journey since day one. They treated me like family, and we just fought through adversity when we had it. And this team is so resilient, man. Everybody know when to step up, and that's the type of team it is, man. This one is really special because we didn't win in the Commissioner's Cup for the last 17 years. And every time we won the All-Filipino, when it comes to the next conference, which is Commissioner's Cup, so we're not performing well. But this time, we're able to learn from the past, and this is it. So we won the championship. I think that stigma ay wala na dito sa team namin. Yan. Dahil sa kanilang pagkapanalo, lumakas lalo ang pag-uusap tungkol sa isang posibleng Grand Slam para sa Beermen. Pero bago nilang pag-isipan ang hamon na yon, gusto muna mag-enjoy ang San Miguel sa kanilang tagumpay sa Commissioner's Cup. Magsisimula ang 2017 PBA Governor's Cup sa July 19. Paolo Del Rosario, CNN Philippines. Sa mga balitang abroad, nagkasundo ang Saudi Arabia, UAE, Bahrain at Egypt na palawigin pa ng 2 araw ang deadline para sundin ng Qatar ang listahan ng kanilang demands. Noong nakaraang buwan kasi, binigyan ng 4 na bansa ang Qatar na mga kondisyon para sa muling pakikipag-ugnayan dito. Isa na rito ang pagpapasara sa kanilang news network na Al Jazeera at pagbawas ng diplomatic ties sa Iran. Ang extension ng deadline ay bunsod ng pagtiyak ng Qatar na sasagot sila ngayong araw. Isa na namang US Navy destroyer ang naglayag malapit sa isang pinag-aagawang isla sa South China Sea. Ayon sa isang US military official, nagsagawa raw ang US Navy ng Freedom of Navigation exercise. Kinundina ng China ang naturang exercise na sinabing nilalabag umano ng US ang kanilang teritoryo. Wala namang komento ang Estados Unidos ukol dito. At muli namang nabigo ang China sa tangkang paglunsad ng kanilang pinakamalaki at pinakabagong rocket. Noong linggo nag-take off ang Long March 5 carrier rocket pasado alas 7 ng gabi, ngunit pumalya matapos ang 40 minuto. Sa isang tweet, sinabi ng news agency na Xinhua na may anomalya umanong natuklasan sa isinagawang flight at magsasagawa raw ng investigasyon ukol dito. At mamaya sa balitaan, do you feel that martial law in place right now is still the right thing? I think so, given what we're seeing in Marawi and the movement of people back and forth. Senador Sani Angara naniniwalang nasa lugar ang idineklarang martial law sa Mindanao batay sa sitwasyon sa Marawi. At Tropical Storm Emong lumabas na ng bansa. Manatiling nakatutok dito sa CNN Philippines.
Hi, live na tayo sa Facebook. Live na po tayo ulit sa Facebook. Hindi talaga ako masanay dito. Sa lahat ng nanonood sa atin, I'm back. Magandang tanghali po sa inyo mula dito sa Pilipinas, sa lahat ng mga kababayan natin all over the world. Saan ba ako? Hindi. Tama. Galing po ako sa Secret. Hindi, meron po ako nakilalang mga kababayan natin sa pinuntahan ko, yung iba po, kung ano, last 20 seconds, ang bilis naman. Tsaka na lang po, pagbalik natin ulit mamaya sa ating break. Nagbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines sa gitna ng mainit na bakbakan sa pagitan ng militar at ng grupong Maute. Ilang pamilya ang piniling manatili sa mga lugar na itinuturi namang ligtas. Isa sa mga pamilyang nanatili sa Marawi ay ang pamilyang may-ari ng bahay na ito kung saan nakukunan ang airstrikes laban sa mga terorista. Kamakailan, tinamaan ng ligaw na bala ang isa sa mga batang nakatira doon. Patunay na walang tiyak na ligtas sa Marawi City. Narito po ang kwento ni Sulaiman sa ulat ni JC Gotinga. Tuwing umaga, ang pag-alingaw-ngaw ng barilan at bombahan ang gumigising sa mga taong natitira pa sa Marawi. Dahil mahigit isang buwan ng ganito dito, tila nasanay na ang mga bata sa mga tunog ng digmaan. Itong si Laika sumasayaw pat umaawit nang batiin kami sa aming pagdating sa bakuran nila. Sa bubungan nila namin kinukuhanan ng video ang mga airstrike. Ito ang kuya ni Laika, si Sulaiman, 6 na taong gulang. Tinatanong niya kami kung papasok ba kami sa kanila. Di nila alintana ang bakbakang nagaganap, ilang kanto lamang ang layo sa tahanan nila. Wala kaming kamalay-malay na sa kinahapunan ding iyon ay darating sa bakuran ni Sulaiman ang gyera. Nagtataka na lang ako, may narinig ako na bala sa atip, tapos maya-maya umiyak siya. Tapos yun, lumabas ako na dukot-dukot niya yung gilid niya na may dugo na, yung pala na tamaan na siya. Ipinakita sa amin ng tiyuhin ni Sulaiman ang bala ng M16 na dumaplis sa likod ng bata. Lumusot ito sa yerong bubungan ng kanilang garahe kung saan nanonood ng telebisyon ang bata. Itinakbo ang bata sa Amay Papak Hospital kung saan nilinis at binendahan ng mga doktor ang sugat ni Sulaiman. Tinurukan din siya ng gamot laban sa tetano. Matapos ang gamutan, tulala si Sulaiman. Wala siyang imik. Sabi ko nga po, buti na lang hindi siya napuruhan eh. Matagal na kami gusto umariya kaso wala kaming masakyan. Gusto ko po sana umuwi na lang sa amin. Kaso wala talaga kaming masakyan eh. Yung tuloy may nangyari na sa kanya. Batid na ngayon ng ama ng bata na si Ador kung gaano kadelikado ang sitwasyon nila rito. Ang isip ko ngayon na papuntahin yung mga anak ko sa tita niya sa Kalilangan para safety doon. Pero wala pa kaming masakyan. Tsaka ako wala akong ID. Hindi ako makalabas, walang ID. Bantay sarado ng mga autoridad ang Marawi. Ang mga may ID lamang at special pass ang nakalalabas at nakapapasok ng lungsod. Kaya't hanggang hindi natatapos ang labanan, hindi rin matitiyak ang kaligtasan ng mga taong nakatira pa dito. Sa Marawi City, JC Gotinga, CNN Philippines. Kahit walang humpay pa rin ang bakbakan sa Marawi, kumpiyansa naman si Senador Sani Angara na matatapos na ang giyera sa lugar sa lalong madaling panahon. Sa aking panayam kay Senador Angara sa programang The Source, sinabi niyang dapat puspusan na rin ang ginagawang pagkilos ng gobyerno para maglaan ng sapat na pondo nang sa gayon masimulan na ang rehabilitasyon at mabilis na pagbangon ng Marawi. But there's the need to rebuild. You're talking about anywhere from 250,000 to 350,000 people who were displaced. How do you get them back to normal? How do you get places like the hospitals, the schools, rebuilt in the fastest amount of time? I mean, the government, it's not the first time the government is seeing this type of rebuild. We saw it after Yolanda. So hopefully we've learned our lessons and we can do it quickly. Can you tell us more about that? Well, as I said, the president also said he would give 20 billion. So that's a good starting fund. And you also in the budget, Pinky, there's 21 billion calamity fund. Hopefully that's not used up by the end of the year. And anything that's left there, yun ang mapunta sa Marawi.
Dagdag pa ni Angara, nasa Defense Department na kung dapat nga bang alisin ang martial law sa Mindanao o kakailanganin pang i-extend ito para tuluyang masugpo ang terorismo. Well, that judgment, I would rely on the defense establishment, the AFP, and ask them what is the situation on the ground, what is the threat of terrorism, and then we would consider it. It's been 40 or so days, no? I think 42nd or 43rd day, Pinky. So we're approaching that point where we have to ask if there's an extension at 60 days, you know, and that's something that has to be debated jointly under the Constitution. Do you feel that martial law in place right now is still the right thing? I think so, given what we're seeing in Marawi and the movement of people back and forth. Muling mapapanood ang panayam kay Senador Sani Angara mamayang alas 2 ng hapon at alas 7:30 ng gabi. Bumaba na sa pwesto si Governor Amando Tetangco pagkatapos ng higit isang dekadang pamumuno sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Isinagawa ang turnover ceremony kanina sa BSP at inuluklok sa pwesto ang bagong governor na si Nestor Espinilla na mahigit 40 taon nang naninilbihan sa BSP. Papasok din ang 3 naging miyembro ng Monetary Board na itinalaga ni Pangulong Duterte. Ito ay ang mga bangkerong sina Peter Favela at Antonio Abacan at ang ekonomistang si Felipe Medalla. Sa kanyang unang pahayag bilang governor, nangako si Espinilla na ipagpapatuloy niya ang mga polisiya ni Tetangco para mapanatili ang stability sa ekonomiya. Pero siniguro din niyang babantayan ng BSP ang mga bagong banta sa mga bangko tulad ng cybersecurity at money laundering, lalo na pagkatapos ng mga investigasyon ng Senado sa ilang naging glitches sa BPI at PDO. The new frontier presents central banking with challenges that have not been seen before. The changing landscape calls for us to be more vigilant, proactive, and dynamic in responding to the needs of our diverse stakeholders. Sa mga balita sa ibang bahagi ng bansa, pinaiiral ngayon ang mahigpit na seguridad sa Cebu City dahil idinaraos na ang ASEAN Senior Economic Officials Meeting. Hindi bababa sa 300 delegado mula sa 10 miyembro ng Association of Southeast Asian Nations ang kalahok sa pagpupulong na tatagal hanggang July 7. May inihanda ring tour packages para sa mga delegado matapos ang pulong. 17 travel bloggers mula sa iba't ibang bansa ang nasa Eastern Visayas ngayon upang dayuhin ang tourist destinations at kilalanin ang kultura sa rehiyon. Ilan sa mga bloggers ay mula sa Ghana, France, Poland, Thailand, Laos, Malaysia at Cambodia. Sila ay inimbitahan ng Eastern Visayas Regional Youth Summit organizers sa pakikipagtulungan ng Department of Tourism. Tatagal ng 11 araw ang kanilang pagbisita sa bansa. Update naman po tayo sa lagay ng panahon. Tuluyan na ang lumabas sa bansa si Tropical Storm Emong. Ngunit dahil sa pag-asa, asahan pa rin ang katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malakas na mga pag-ulan sa loob ng 300 kilometro ng radius ng bagyo. Samantala, nagpalabas naman ang pag-asa ng thunderstorm watch sa ilang mga lugar sa bansa. Sa Northern Luzon, asahang mamumuo ang thunderstorm sa Benguet sa loob ng 12 oras. Ganon din sa Lawag, Ilocos Norte. Sa Southern Luzon naman, asahan ang thunderstorm sa loob ng 12 oras sa bahagi ng Bicol Region. At sa Visayas, asahan din ang pagbadya ng thunderstorm sa Metro Cebu. Makararanas din ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa Leyte, Eastern Samar, Biliran at Southern Leyte. At mamaya, sa Balitaan, alamin ang ilan sa mga pelikulang napili para sa Metro Manila Film Festival. At karamihan ng mga Pilipino naniniwalang malaya nilang naipapahayag ang kanilang saloobin. Manatiling nakatutok dito sa Balitaan sa CNN Philippines. Seconds lang? Ano pa masasabi ko sa lahat na nanonood sa atin? Mag-hi na lang ako.
kay Ismael, kay Bugarin, kay Mercedes Samson, Okamoto. 10 seconds, grabe naman. Tipid. Kayo nanonood ng balitaan sa CNN Philippines. Sa pinakabagong report na inilabas ng Commission on Audit, mas dumami pa raw ang kapalpakan ng MRT kahit nagbago na ito ng maintenance provider. Nasa Asian Development Bank ngayon sa Mandaluyong ang aming correspondent na si Rex Remigio. Rex, ano na ba ang plano ng Transportation Department ukol dito? Malapit na nga raw magdesisyon itong Transportation Department kung tatapusin naman ito yung kontrata ng maintenance provider ng MRT na Busan Transportation Corporation. Ito ay matapos ngang maglabas ng isang report ang Commission on Audit na nagsasabing mas marami nga yung naging kapalpakan ng MRT dahil nga doon sa bagong maintenance provider. Ang isang araw dyan ay yung mga kaso na kung saan kailangan bumaba ng mga pasahero dahil sa technical problem. Mula raw sa 222 lamang noong 2014 ay pumalo ito sa higit doble o 586 noong 2016. At ayon sa kalihim ng transportasyon na si Artugade, nirerespeto raw nila ang audit report at gagawa raw sila ng karampatang aksyon upang ito'y masolusyonan. Dinipensahan din ng economic managers ni Pangulong Duterte yung kanilang Build program na naglalayong gumawa ng maraming infrastruktura. May mga ilang bumabatikos kasi doon sa hybrid public-private partnership program ng gobyerno na kulang raw ito sa transparency. Ani Budget Secretary Ben Jokno, hindi naman nila inaabandona yung purong PPP program na sinimula ni dating Pangulong Aquino na kung saan kasama sa mga proyekto karamihan ang pribadong sektor. Mas mabilis raw kasi ang hybrid PPP program dahil gobyerno daw muna ang gagawa ng proyekto at saka pribadong sektor yung mag-operate at mag-maintain nito. At plano rin pala ng DOTR kasama ang Japan International Cooperation Agency o JICA na gumawa ng isang Philippine Institute for Railways para nga doon sa mga nais na pumasok sa sektor ng riles. Ani Tugade, hindi lang naman paggawa ng mga tulay at kalsada ang susi upang masolusyonan ang trapiko sa bansa, kundi edukasyon. Edukasyon para sa mga tao na magpapabuti lalo na halimbawa ng sistema ng riles. Pinky. Rex Remigio, nag-uulat. Maraming Pilipino ang naniniwalang malaya nilang naipapahayag ang kanilang saloobin, paburman o laban sa administrasyon. Yan ay ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations. Batay po sa datos, 55% ng mga respondent ang nagsasabing malaya silang nakakapagpahayag ng kanilang saloobin, 21% naman ang hindi at 24% ang undecided. Sa kabuuan, katumbas ito ng plus 34 net rating o strong sa pamantayan ng SWS. Bahagya rin itong tumaas kumpara sa datos noong September 2016. Isinagawa ang survey noong March 25 hanggang 28 na may 1,200 respondents. Inula naman ang samot-saring reaksyon ng listahan ng mga pelikulang pasok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Noong Biyernes, inanunsyo ng MMFF ang unang 4 na pelikulang kalahok sa taunang festival at kabilang dyan ang The Revengers na pinagbibidahan ni Vice Ganda Daniel Padilla at Pia Wurtzbach. Ang pelikulang Love Traps #Family Goals ni Vic Soto, kasama rin ang pelikula ni Coco Martin na Ang Panday, at ang Almost Is Not Enough ni Jeneline Mercado at Jericho Rosales. Sa Nobyembre naman, i-announce ng MMFF ang iba pang mga pelikulang masasama sa festival. Kasunod ng announcement ay ang pagbitiw naman ng 3 miyembro ng executive committee nito na sina Ricky Lee, Rolando Tolentino at Cara Magsanok Alikpala. Sa kanyang Twitter account, ikinumpara ni Tolentino na chairman ng Rules Committee ng MMFF ang festival sa pag-ibig at sinabi niyang, "Some old habits are hard to break." Dagdag pa niya sa naganap na script selection, walang interes ang MMFF na burahin ang pagkakaiba ng indie at mainstream movies. At sa bandang huli, tila ba nabura lang ay ang indie films. Sa kanyang Facebook post naman, sinabi ng batikang screenwriter na si Ricky Lee na pumayag siyang maging miyembro ng Execom dahil sa nasimulang pagbabago sa MMFF noong nakaraang taon. Pero dahil sa naging takbo ng mga pangyayari, nawalan na raw siya ng rason para manatili pa.
Nirerespeto naman daw ng iba pang miyembro ng MMFF Execom ang naging desisyon ng tatlo. Kung ang ilang boxing fans dismayado sa resulta ng tapatang Pacquiao at Horn, ang People's Champ, buong pusong tinanggap ang kanyang pagkatalo. Idinaan na lang sa Twitter ni Pacquiao ang kanyang pagbati kay Horn. Kasabay nito, nirepost niya ang isang selfie kasama ang kanyang asawang si Jinky. Nagpasalamat din si Pacquiao sa lahat ng mga sumuporta sa kanya sa laban. Matapos matalo ni Pacquiao kay Horn, muli namang naging usap-usapan kung kailangan na nga ba niyang magretiro bilang boksingero. Para sa coach ni Pacquiao na si Freddie Roach, mahirap pagsabayin ang pagiging boksingero at senador. I'm going to have a long talk with him over that, because I think maybe being a senator, maybe being a fighter, both is just maybe too much. We didn't have enough time in training camp. The beginning of training camp was not so well. The sparring was bad. He was too light. And then when I came in and went to General Santos, it was a lot easier because he only had one job. At yan ang kabuuan ng balitaan ngayong Lunes, July 3, 2017. Ako po si Pinky Webb. Hanggang bukas, magandang tanghali.